abuso sa kinaiyahan, samtang ang katawhan nahikatulog o nagpakahilom, sila nahikalimtan sa mga namunuan. Pagkadaghan sa himata nga nangan Ug naumol ang damgo sa kabag-uhan. Nilipang ang kahimatngon nga sila kinahanglan maghiusa, mobarog og motingog aron isinggit ang kalambuan. dili ka musulti o unsay imong nakita Tingog sa iligan. ang saksi Tingog sa iligan. Uban ni Attorney Verb Kimco. Ang Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Kasadya ng taklaan, dapit sa kahimayaan, mauya mo nakita ang panagway na masanagan. Bulahan mo bulahan, ang pagbalay na diawitan, awit niya halanggun sa tanang Pasko magbalik tayo. Kasadya ng taklaan, dapit sa kahimayaan, maulang nakita ang panagyan na masanagan. Bulahan o bulahan, ang pagbalay na diawitan, awit niya halanggun sa tanang Pasko magbalik tayo. Good morning, and Merry Christmas! Gikan sa ayaw maniligan, gikan sa Tingog sa Iligan. 51 days before Christmas. Gikan nili sa studio sa ayaw maniligan, broadcasting live on the AM 711, on the FM simulcast 102.3 IFM, ug sa social media, audio video live streaming, RMN Iligan Ustream, manunod kita worldwide. Good morning kaninyong tanan, kauban ni Judy Bunhok, Judy Itong, Ver Magallanes, Engineer Felix Talasan, of course, sa ating station manager Ramilin Burong. Mudapit kami kaninyo sa 30 ka mga gutlong at tingog sa Iligan. Maayong Pasko! Inaudunta nga malipayon ng atong kabuntagon, atong ginigihalad sa Dios ug pasalamatan ng Dios sa tanan nga mga butang ug panalangin nga iyang gihatag kanato. Ipon nato kining tanan, daghang guys panalangin sa Ginoo wala natong mabantay, labing nindot ra ba ni, maayong lawas, gugma, maayong kalinaw sa panghuna-huna, maayong konsensya tanan, maayong ngalan. These are the best things in life that cannot be bought by money. Praise God! Ining sa iyong kabuntagon. May butang din yung tanan. Ato mga kahigalaan niyas gawa sa nasod, namilaw karon via the internet. Reaction taniyo sa North Africa, of course. Atong mga kaubanan diha sa Iraq, sa Merville, Iraq, specifically sa Merville, mga OFW diha. Kauban usab ni Rolando Marikit din ha. Sa Kingdom of Saudi Arabia, Chris Villaroya, ang pinalanggang anak ni Professor Tots Villaroya. Maayong buntag. Good morning kaninyong tanan din sa Pilipinas ta sa inyo diha matsi gabi no. Good morning, may mutag. Naghantag mga giandam nga mga isyu karon, padayon. Narabay nalawag na to gahapon, dili maayong balita na usab sa atong mga sendong relocations about Bayanihan Village. I don't know how true is this. Hulatan ninyo ni kay nakadawat na kunog demand letter na pod ang kuan, ang lokal nga kagamhanan nga paabangon nagmilyon sa National Steel Corporation sa pagpuyo des Bayanihan Village. Tawagan nato ning atong mga pusti diha, atong mga kaubanan sa Bantay Hustisya diha sa iyang mga reaksyon niya later on, pero unahon nato atong humanon nato ning mga issue nga
nagpadayong pag-aso-asugwa pa marisolba. Gitasaad ka nato na itong miaging Sabado sa atong chat sa internet dito sa grupo sa Iligan Bulletin si Konsehal Bung Abragan, Iligan City First Councilor Bung Abragan, nga muhatag na siya panahon karon, no? Bisim ko guys, Councilor Bung na tumiyaging mga semana adlaw, muhatag siya panahon karon sa pagtubag ni mga daghan kay mga pangutana, labi na niining concern sa atong upat ka mga kagawad sa Kiwalan nga gibati nga giboli gidaog-daog gikan pa sa ilang kapitan nga gipanghanggat silang pinusilay, gidalangan to gisumbong sa iyang abogado nga di ay maupod ang muhusay kanila. Matud pa no sa ilang aligasyon si Konsehal Fred Bosico nga chairman of the Committee of Law sa sangguniang pangluso sa ilang pagngadto dito gipanghulga pa sila ni Konsehal Bosico nga ipangsuspendo ug gipapahawa. Of course, dili pwede na pahawa ha, under the law dili pwede. Ang sangguniang pangluso pwede ra naka-remove, pwede ra naka-remove. Pwede ra naka-suspend, di naka-remove. Wala na siya sa korte ra ng power ana to remove. Di na sila ka-remove og barangay official nga elected oy. Wala na sa ilang power. Suspend lang. But they were told pwede silang mapapahawa. Matud pa nila. Di man mutubag ni ini, but bukas ang atong tulamon na alang ni Konsehal Fred Bosico alang nining tanan. Unya, nag-file sila motion for revision ni police si Konsehal Bung Abragan. Unya karon kuno, doon na nay hukom nga gihimo ang 13 ka mga miyembro sa sangguniang panglungsod human sa ilang konsensus nga mag-13-0 ilang kumbiktohon. Silutan kining maong mga upat ka mga kagawa diha sa eskwela nga ang bugtong gihimo maulang ang pagbarog pagdumili sa appointment base sa ilang gahom, base sa ilang diskresyon o gahom sa local government code nga dili sila mo uyon ining maong appointment tungod kay lagi kurakot og napamatud-an nga kurakot ni angkon pa kining maong tresurero. Apan nasuko og gikasuhan sila tungod sa mao nilang pagdumili o paghimo sa ilang gahom. Now karon pagkaabot sa panahon migawas sa radyo dito sa Pikas stasyon si Councilor Fred Bosico ug gipangbasol gipangtumboy matud pa ang tulo ka mga kagawad nga wala kumutuman sa ilang sabot nagbudhi nagtraidor kay wala man daw muhuyon. So 9-3 day kuno convicted hapon pero wala pa man makita, wala pa man maibawi, wala pa man ma-release ang maong desisyon. Apan miangkon sa mga pamahayag si Konsehal Bung Abragan nga iyang giduso kuno ngadto sa DILG on the issue of whether or not the penalty will be reprimand or suspension ato ng klaruhon pagkakaroon. Paabutan ninyo Konsehal Bung Abragan human ni ining ato mga sponsors. Ang Tingog sa Iligan nagpasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag ug pagpagwapo dinhi lang sa Joseph's and John's Barber Shop kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero ug ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barber Philippines Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panginahanglanon sa professional audio and lighting equipment sa inyong parties o concerts. Duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya ginumala ni Mr. Cesar Padilla. Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan! Good morning dear Mr. and Mrs. Nung Paing Ranes and Lolita Ranes diha sa Doña Maria Subdivision. Ginaw ka nato sa iyo pa lang. Tune ina. Galanog-lanog na ang Armen Iligan ug ang Tingog sa Iligan diha. Ug sa tanan nato mga jogging buddies diha sa Doña Maria Subdivision. Maayong buntag. Good morning kaninyong tanan. Atong ipadayon kining maong isyu pagkakaroon. Salamat kaayo Crisca Garments diha sa New Frontier Subdivision alang sa inyong mga pangilahanglan sa mga school uniforms, office uniforms ug sports uniforms ug ubang mga panapot, panahi diha lang sa New Frontier Subdivision. Conveniently located at New Frontier Subdivision diha gid sa Panimalay sa compound ni Engineer Simbic Fernandez Campilan. Salamat usab kay sa GLC Construction and Manpower Services niya na. Naka-standby na sa
linya, and of course atong pasalamatan sa paghatag siyang panahon. Anytime usab atong tawagan si si DILG Iligan City DILG Director Emilio Ranis. Nakuha na to kato iyang phone ba nga nakuha na to, murag wala na to, may bago active pa ni. May buntag Honorable Councilor Bong Abragan, sir. Good morning. Yes, good morning, Atty. Pierre. May buntag po sa atong sugig na paminaw o mabuhay iligan. Okay. Yes, salamat po. Good morning, sir. Una sa tanan, sir, kadtong salin na to, sir, nga imong isaad na available na to. Yes, available to siya, Bear. In fact, nakuha na ako sa gani sa kuan before ko. Good. Very good. Yes. Very good. So, kanus among tanong among kuhaon, sir? Or... Yes, pakikuha lang sa kung naman ko extension sa ngudyan pang lungsod sa kong law office. Padaad po lang namin og driver, sir, ha? Or maybe, kuhaan, kining atong higala dito. Oo, sige, akong pangitaon na Salamat nito. kayo, sir. Salamat kay ni Ana. Bravo kanimo, nalipay kay ni Ana. So, sunod, sir, ang issue about kantong estado, number one, what really is the status of the administrative case against these four members of the Sangguniang Pambarangay of Kiwalan nga kuno murag nahimo mang kontrobersiya gusto niya tumiaging semana. Unsa estado pagkakaroon, sir? What's the real score? Okay, ako explain gamay, Sir Ver, no? Go ahead, sir. Kabayan aning procedure sa ato ang kaning rules diya sa Sangguniang Panglungsod. Kabayan sa paghandling sa mga quasi-judicial cases, administrative cases, no? Kay actually ordinansa kana siya, mo na yung nag-support sa local government code katubitang power of the Sangguniang Panglungsod to kuan administrative cases sa mga barangay. So kanisa ka ordinansa atong 2008 pa gi-adapt kana nila unya kana dinha ang sa ordinansa basta ay administrative case after the hearing ang presiding officer magpatawag og executive session. Ang purpose niya is para for consultation kung unsa ba imong stand-an nga kaso. After niya na is mag-votation. Ang votation ang usa niya is nominal, ang usa secret voting or balloting. Now agree ang respondent nag-file og kaning gitawag tag motion for secret to reach the decision or secret voting o katong motion to inhibit Councilor Busico. So pag nasa motion as a vice chairman so sa committee on laws ako ni assume as the presiding officer. So pag abot dito wala na argumento kay ni volunteer naman si Councilor Busico. Dayon, kay tungod lagi silang motion. Ako man sa motion, wala na debate, voluntarily, nag-inhibit niya siya. Yes, Okay. Inhibit siya, o niya. Pagkauman, nagpadayon with preside, nag-hearing, o niya ang pag-secret balloting, na mag-request sila for secret balloting. Now, but pa sa but, Kinsa man request, sir, sa parties or one of the ang parties? respondent yun may... Sila mismo, sila kinuupat ka mga respondents. Okay, go I ahead. think, mura pa na siya request po sa mga konsihal, no? Kay ang mga konsihal po gusto po duha ka book, kay gusto ang konsihal nga di po sila ilhan siguro sa ilang desisyon. So Kini ay ordinarily ay kining ang dalay gyud tani mo sa imong position, but kini din sa proseso because of the request of the parties and the sentiments of the members of the Sanggunian, secret balloting. secret Okay. But because of the secret balloting, wala ako'y pamaagi nga miagi number 1 nga pamaagi nga for mag-consultation pa. So what I did, kaya kung mag-consultation yun, open yun, mo stand, kaya verbal yun ka mustorya. So akong kirequire sila tanan nga, ano na lang, if you want secret balloting, you submit a written decision, matag-isa, no? Okay. I-submit niyo sa ako, i-seal na siya, confidential na siya, kaya inyo mang gustong secret balloting, ako rin nakibalo niya na. So, ako na silang ipasubmit tanan. And in fact, before na silang nag-submit, kaya na pa may uban ato mga 7 siguro, kasi nagkaanaw silang deadline, wala may submit. So, isulatan ngayon ako silang let us help Kiwalan, let us be impartial, let's be guided by our conscience. Ano ko sila
exercise our independence. Let our loyalty to the party stop, and let the loyalty of our people, particularly the constituent of Kiwalan, start, because this is to give justice to Kiwalan. Okay, constituent of Kiwalan. Yung pasahid yun ako maayon na, sir. So, pag humanaw sa letter, submit na rin silang tanan ng written decision. Now, during Sir, kung rin sa nato, kini dili lang gini sila kung guilty, ilang justify bali, doon sila guilty, doon na sila justification, doon na sila mga facts and laws nga gibasihan kay decision man. Doon na explanation sa ilang vote. yes, kay akong okay. require nga, you have to state the facts and your reason, the laws, para makita nato nga unsa yung rason. Kay dili ko gusto nga muboto lang kay tungod kay because of political alliance. Now, mahulog mo na silang political harassment niya dayon. So nagsubmit yun sila na ilagi pang butang dito. O maka nagi sila mga stand sa isa. O pag human Agad, sir, nagi sta nila, imo nagi mga rason. nagi mga rason, sir. Imo na yung nabasa tanan. Ako may basa na siya. Okay. Ako pagkauman nag-secret balloting, pagkauman nagawa din itong 9-3. Kanang 9-3, sir. Maugi na siya ang nagawa dito sa kuan. Balik confirm din, sir. 9-3, konfirmado din. Konfirmado na to sa written decision. Sa 9-3. So, karon pag abot sa 9-3, okay na. Niabot na rin itong panahon na I was even shocked na katong last session ba to. After all nalipay ko kay girikuan na lang ako kay after sa votation sa penalty kuan kaning si tawag ani kanang guilty ba or not. The next votation should be what penalty, no? Okay. Now, namagikuan, sir, sa ato among local government code, nakabutang naman mo diya is suspension, no, suspension or removal. Removal diya, di man na pwede mo, lagi kami nagkurti. Yes. So, dito rin kita mag-focus Sa suspension. Wala po maghisgot o mas ubos pa sa suspension. Yeah, wala pa nagkuhan, wala po nabutang. So, what I did karon nga ako gibalanse maayo, considering this is an administrative case. Now, siguro, basig na pa laing interpretation. So that's why I wrote a letter for asking for a legal opinion sa DILG sa region. Now, mapahatod man to nila karong alas 10, no? Ang may tabuan na is, ang fair rin ako, considering Also, maulit pa sa bitsan, ipahatod to sa DLG o ihatod sa DLG? Ihatod pa dito sa DLG? Dili, ipahatod na nila ang resulta. Naana sila legal opinion. Naana sila legal opinion, okay. Kaya akong query dito, sir, klaro din ako nga considering that the local government code limits only the penalty of for the barangay sa suspension. Now, considering this is administrative in nature, can we impose lesser penalty than as prescribed by the local government? Lang ko klaro sir, ganun mahimo man yung issue ko when you consolidate all of this. Are there recommendations, are there decisions of councilors nga nagaingon nga it should be lesser than suspension, maybe reprimand unsa naa day ning mga rekomendasyon na sir? As sir, kay nakabutang dito. That's why after sabotation, I really emphasize to the sa amo adjurer ko there is a gray area here. So we have to consult the DILG with respect aning na-reprimand with stern warning. Sir, ako gusto na ako nga nang naabot mo sa punto nga moabot og mas daghan ba ang nag-recommend og reprimand other than those who recommended higher penalties like removal or higher than that? So, sorry kay sir ha kay mo prejudge kebutuhan naman mo Sige, ato lang respetuhan. Sige. Gani kasi lang. Pero because of this variance of positions as to penalty, mo lang nga to ka sa nag-insulta ka sa DLG. Basta ako gimpasay, sir. Magamay magdili. Basta the fact na naig sulting ni ana. Ginagaan ako nagbili. To be fair, gignan akong gani si former councilor Dalisay nga
ang ako anis kinahanglan nga dili gid na mapalpak nga at least kung if ever na gani mo desisyon na supporting o nga ako'y at least napod tayo legal nga basis kung if ever kay kung diretso nimo na nga nga penalty o niya wa ka nag-refer niya pwede di ay. So ang may tabuan ni after this opinion from DILG, muhimo ka og consolidated decision or sa may verdict na lang ganito sa proseso Ano ni sir pag suppose na 9 Oo. na 9 dahil na ay tulo so misaog karon ang 9. Oo. Okay. Kanang 9, imo nang tan-awon, i-consolidate nimo na sa tunay mo ha, i-consolidate nimo na magkuhan og ponente, i-consolidate na siya. Ikaw may pinunti ani sir? O nakailain pinunti? Ani lagi kay ani tabo ani ron kay mag-akos ang tawgon sila usab kay because of mga intervening events no. Katubang mga supervening events kung nahitabo nga resign nga may resign sab ko. No, pero ako sa tapuso ni kamay sir. Sige, padayon. Pero karon kung naana na siya sir, no, magbaluting na pud mi. Now, to maintain katong consistency, ako nga po sila i-require o secret baluting na amo pa nang i-deliberate. Okay. Ang plano bali, after you will receive this opinion, you will reconvene the plenary of the Quezon Judicial Sanggunian and then require them again to resubmit based on the opinion of the DILG? Yes. Okay. Sige, sir. So, balibag i-present ni mo tanan. Sige. May transparency nga. Sige, sir. Gusto. So, mo na siyang proseso sir. Down. Ang nitabo lang ko dayon kay katong pag-resign ni Councilor Busiko. Katong pag-resign sir ba? Nga naman itong kabalo man si Busiko anong 3-9 sir. Yung kabalo, ikaw rin ba yung kabalo ana? Yes. Hama lang yan na doon. Ano yun sir? Prior pa man di ana. Oo. Ako lang ako lang ning ko ano, opinion. Na naman na siya yung mga ipang dudahan. No, una siguro niya kani may lang ginanimo ang alliance ba. Siba kumari. Okay. Duda ba rin iya sir? Duda? Duda ba? Confirm na. Iya ginanggi. Confirm. Nangutan na siya sa ako nga mo ba ni pero ginanggi ako siya nga. Sorry kayo kay naging confidentiality pero I respect him him kay niyo gid siya nga sige respetuhan ti ka anak kay because mo na imong gisulti sa grupo. Ang iyang gisulti before pa siya nagsulti ana na iyang ipang-mention ngalan wa gani comment no na siya gisulti ngalan. So ug sana si Councilor Salibay ug si attorney Councilor Yang no. Dili lang po kamo sa okay. Sir, gamay lang yan sila. Kaya maminaw sa kasi sponsor sa gamay lang sa in just about 30 seconds mo balik ka sila. Salamat kayo sir. Hulat gamay. Thank you. Thank you. Ang Tiyog sa Iligan nagpasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, GL Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag ug pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero ug ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barber Philippines sa Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinanglanon sa professional audio and lighting equipment. Sa inyong parties o concerts, duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya ginumala ni Mr. Cesar Padilla. Salamat kayo, Crisca Garments diha sa New Frontier Subdivision. Pinaagi ni Engineer Sylvic Fernandez Campilan. Ug salamat usab kayo sa GLC Construction and Manpower Services. Balik kita ni Iligan First City Councilor Bong Abragan. Salamat anytime ato natin itong mabasa ug tagaan nato ning higayon daghan kay itang naka-schedule karon si Mr. Rana Manaw atong hatag higayon kay dugay ra ba taon tang gimingaw basic inis nga tanan karon tingali basin mapadayon ta pani ug at least makakita ta og hulagway unsa ang proseso ani kay critical kay ni barangay empowerment ang issue, barangay interest sa kiwalan ug sa ubang mga barangay ang issue unya ang nilambigit ani karon napuno na bulan mo kaswildong kiwalan tungod aning isyuhan ni. So balik ta ni kagawa ani Konsehal Bong
Abragan. So Councilor, katong pag-resign nimo og ni Councilor Busico, tuloy-tuloy na to siya, sir? Tuloy-tuloy na gito? Okay na to? Andin na, sir. Actually, wa pa mi nagka-meeting na pag-usap sa tanan, no? Katong yung noong pagsesyon, nakurat yun niya ato kay ni privilege speech ng Councilor Busico. O niya, pag yung privilege speech niya, na siya mga puntong ipang race, na mag-resign siya. Tapos, isip na ako ang vice. Kaya ano mga istorya ni 2010-2013, ako ang Committee on Laws. Okay. Now, Pila imong committee by that time, sir? tulog yapon. Tulog yapon. Akong committee ba is Committee on Laws, Committee on Labor and Employment, Police Matter and kaning Peace and Order, Senior citizen. Transportation, Traffic. Senior citizen, kasi senior citizen na to, sir? Si Kwanta Henry D. Okay, sige. So karon na-serve naman ako ang 3 years pag 2013 nagangyo ako sa mga kauban nga gusto na po kayo na po ikaw ng labor law sa law na lang sige kay kasukaon na kay ko bila sa opisina puro pa rin law tagayin ko kay Lain nga. kana isa ka komitiba nga at least makatabang ko nga daghanan ako ang gibuhatan og And that's why you have the committee on senior citizen. senior citizen sir. Okay. Mo nang karon nga ako yung gipakita sa Tulog ya po imong committee ba karon? tulog ya pa na sir committee sa senior And citizen. Councilor Busico has how many committees? I have finance ang sa koan sa laws sa I think yung governance man siguro Mga tulo po. tulo po. Sige, sige. So ang resulta ni sir, apiki na ta sira, ato lang ni padayon ay no bitin kay nga mga tao sa mga kalamdagan. Ato Yes, lang sir. padayon daw mao niya sir kay daghan pag gusto ipalitan na labi na ning maong kaso ang proseso aning tanan. Ang din na mo gabay la sir, sabi ko malimot gid ko na kung gusto ibitin for you to answer this black and white. Kuno ang abogado kuno ni Alon kuno humani Busico si ang imo kuno anak sir, ang bag-o na tong ang banggiita na tong ato pagay to si Attorney Abragan, di younger Abragan ay tagaan ka na kung game para di mabitin sir. Unsay kasulti? dito na siya tinuod kay Okay. first of all kung mauna siya di ako presiding officer ako madaot. Yeah, okay. At least nakuha na mo ang imong side. Dili na siya tinuod. Okay. Yes. Wala na di ay abogado sir si Alon. Was there any lawyer that advocated for him after katong pag-hearing na nimo? Pag katong ako na mag-preside, no? Actually, ang naitabo niya na is na-present na nila tanan ang mga ebidensya. Pag-present na ebidensya, kato na lang ako is to add more kung napaba sila mga ebidensya. To entertain ang mga motions. Okay. Mga motions. So, So, bali mura na, humana ang fact-finding, meaning mura good as kuha siya submitted na siya bali. There is not so much need for a lawyer to advocate the party. Wala naman gani as far as I maduduman ko, there was no more questioning. Oo, but nag-submit mag-position paper o memorandum si Alon, Kapitan Alon? Nag-submit siya og position paper. And you do not know who prepared that? Yes, ang tabuan na, nag-submit yung position paper, nag-submit po og si tawag ani, Si Attorney Lalis. Okay. Kaya nag-submit og supplemental ang respondents. At the same time, mga series na dayon og mga motions. Yeah, sir. Pwedeng ma-invite ka na ko if you have time pa. Kay ako pong tawagan si Mr. Rana. Basta ma-resolve na to. Noong time, sir, samtang na pa ng isyo, unsa unang kiwalan bitaw nga makasweldo ang mga kagawad. Wala mo dito panahon good. Kasweldo ang mga lugulugs, barangay, ani. Wala problema. Salamat kay sir. Sorry kayo kay piki kay tag panahon 30 minutos sa manggod. Ugba sir, i-reserve na ko ni para gyapon nimo sir ug sa uban pa nga mga personalidad ni maong isyu. Okay, salamat po sir, kaya at least ma-explain natin. Sige sir, pagtuwan lang naman itong SALN para ugma po dato itong ma-explica. Okay, sir. Thank you, salamat kayo, Councilor Bong Abragan Kaisunan. Live na kauban nato ang atong first councilor sa Dakbayan sa Iligan, Councilor Bong Abragan, on the issue of the case nga nakapending karon diha sa ilang sanggunian kalambigit sa upat ka mga konsehalis kagawad sa kiwalang nga gikasuhan tungod sa walang pag-uyon sa appointment sa usa ka
barangay treasurer nga ilang nakitang sad-an. Wala na tayo panahon kay igsunan hantod na sa bugba samang taklaw samang istasyon. Daygo na to ang Dios. Praise God. Inyong debate si Attorney Verd Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan. Pagkadal